So, ibig sabihin, dumating yung baha, around nasa 600 years old siya. Nangaral siya ng halos 100 years. Ang sabi niya sa mga taong mga sisinayo sapagkat may baha na darating, sino nagsabi? Yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito ang nagsabi. Dahil sabi niya, mayroong baha na darating. Pero yung mga tao hindi naniwala. Kaya sila napangako. Ganun din sa panahon natin ngayon. Yung ayaw sumampalataya, ayaw maniwala sa Diyos, ayaw magpabautismo, hindi rin po maliligtas. Bakit? Hindi naman po ako nagsasabi nito eh. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Si Jesus, na nagbigay sa atin ng buhay, lakas. Kung anong tinatamasa natin ngayon, sa Kanya nanggaling. Yung knowledge na meron tayo sa Diyos nanggaling. Kaya wala tayong dapat magmalaki sa Diyos o sa tao, sa kanino man. Ang sabi nga ng Biblia, sino man nagpapakumbaba, itataas. At ang nagpapakataas ay ipababa. So ang Diyos na ito, na ang gusto niya, maligtas ang lahat ng tao. So, ang naligtas mo dito ay yung mga naniwala. Yung 7 kaluluwa. Sinuwi po ay isang mangangaral din. Nasa 1 Peter, kung hindi ako nagkakamali. Nangaral siya ng 1 Peter 2:5. 2 Peter 2:5, rather. 2 Peter, nangaral po si Noe. Dito po, at ang dating sanlibutan ay hindi pinatawad. Dapat ingatan si Noe na tagapangaral. Sa English po yan, picture. So, nangaral si Noe ng halos 100 years. Wala nakinig sa kanya. Gumawa siya ng arko, gumawa siya ng bangka sa taas na bundok. So, tinatawanan pa siya. Kahit naman ngayon eh. Kapag nagkanda ka ng Bible study sa labas, wala pupunta. Naalala ko nung nasa Carmona pa ako, after ng church ng Sunday, may Bible study po kami sa boarding house namin. Meron akong 2 inaaralan doon. At pag nakikita kami ng ibang mga tao, parang nililibang pa kami dahil parang boring yung salita ng Diyos. Pero hindi kasi nila nalalaman ng gusto kung gaano mahalaga yung Biblia, yung salita ng Diyos. Kung malaman lang sana nila, ang Biblia po ang susi patungo sa kaligtasan. Kung alam lang nila, kung wala ang Diyos, wala silang buhay hanggang sa panahon natin ngayon. Kaya, patuloy tayong mangaral, huwag natin ikahiya ang salita ng Diyos. At sana, may tumugon sa sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo na kailangan mong sumampalataya at mabutismuhan upang makamit ang salvation na ito. Ayan. Nangaral si Noe ng 100 years. Yung hindi naniwala, hindi rin naligtas. So yung 7 kaluluwa, yung mga anak niya, kung hindi po naniwala yun, hindi rin sila maliligtas. Kaya sana, sa mga huling nakapagturo, maniwala po tayo. Dahil ang Biblia po, ang siyang susi upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Si Jesus ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Kailangan nating sumampalataya sa Kanya at sumunod sa Kanyang mga utos. Dahil ang tao naman, nilikha, ang sabi sa Ecclesiastes 12 verse 13, matakot at sumunod sa Kanyang mga utos. Wala tayong ibang gagawin kundi sumunod. Kaya tayo nandito sa loob ng church, dahil sumunod po tayo sa utos. Yan nakalagay po, huwag pababayaan ang ating pagkakapasok. Kaya tayo nandito dahil sumusunod tayo sa utos. Sana yung utos na ito gawin natin upang makamit natin ang salvation na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Unang talata para makamit natin yung salvation is yung nakalagay sa John 5:39. Ang sabi po ng John 5:39 ay ganito: salisikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo
nasa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan, na ang mga ito ay siyang nangagpatutuo tungkol sa akin. Saliksikin ang nakalagay sa Acts 17 verse 11. Silipin ko na po baka mali. Kasi nakalagay sa Acts, sinasaliksik nila araw-araw. Search. Hindi lang basta basa. Search po. Sinasaliksik. Isa ito sa requirements upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pwede natin talungin yung sarili natin. Sinasaliksik mo ba natin? O binabasa mo ba natin ang salita ng Diyos araw-araw? Sana basahin na natin. Dahil ang tao, lagi natin tatandaan, binubuo ng soul, ng spirit, soul, and body. Na dapat pakainin ang ating pagkataong loob ng salita ng Diyos. Ang sabi ng Matthew 4 verse 4, ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang lumalabas ng bibig ng Diyos. Ang sabi ng Jeremiah 15:16, ang iyong salita ay tunay na pagkain. Kaya pakainin po natin ang ating pagkataong loob sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Pangalawa, yung nakalagay sa John 15 verse 12. Upang makamit natin yung buhay na walang hanggan, yung love. Ang sabi ng John 15 verse 12 ay ganito po. Ito ang aking utos na kayo'y magkaibigan sa isa't isa. Dahil ang pag-ibig po ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. Nasa 1 Peter 4:8. Ang sabi po ng 1 Peter 4 verse 8 ay na una sa lahat ay mga kaibigan, maging malingas kayo sa inyong pag-iibigan sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. 1 John 4 verse 8. Nagtatakip ng karamihang kasalanan. So, kapag puno-puno tayo ng pag-ibig, mawawala po ang lahat ng mga bagay na naiinis sa atin. Inis, yung puot, galit. Dahil yung nakalagay sa Galatia 5:29 ay Galatia 5:20. Ang sabi po roon, hindi magmamana ang tao ng kaharian ng Diyos kapag ikaw ay punong-puno ng galit o nagtatanim ka ng galit sa iyong puso. Ayan. Kailangan nating ipalamas sa kapwa ang ating pag-ibig na inuutos pa rin ng ating Panginoong Kristo. Dahil itong Jesus na ito, hanggang sa panahon natin ngayon, ay nangangaral sa pamamagitan ng kanyang mga apostol o sa pamamagitan ng Biblia. Dahil nga ang utos sa lahat, bago ka kasi maging isang alagad, kailangan mo sa mailalim sa bautismo. Bautismo. Nasa Matthew 28:18 to 20.